Leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? Yes. What's in the Constitution? Article When you have 2, 13, Section 2. yun lang. So pag Yes. hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Okay. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. Problema sa mga ano. So for me, sa ako, sa pamilya ko, I will make it sure na hindi na kami magsimba doon dahil sa ginawa nila. Diba? Mas maawa pa kami kung kinulong dahil sa political persecution, pero nag-flip dahil takot. So meaning may ginawa. Lahat naman ng sinasabi ko, hindi nyo naman pinapublish eh. Sa totoo lang, ilang beses nyo na akong tinanong, nagpaliwanag ako na mabuti. Pero pag binasa mo lahat ng mga dyaryo, wala. There is no more governance, no? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Interpellation, this representation agreed that we close the period of interpellation on the condition that we would be able to propound questions during the period of amendment to help us formulate the proper amendments and to also enlighten the body on the issues, because for the record, this bill amends the law that this representation sponsored 15 years ago. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ho. Meron hong patotoo rito. 18 years daw po silang naniniwala dito sa isang religious group. Nadismaya ho ata ang mama dahil doon sa nangyaring pagbaligtad ng kanilang pinaniniwalaan na hindi aatras at ito pagpapatuloy ang laban patungkol dito sa mga korupsyon. Ano ba ang kanilang mungkahi? Meron silang party list yung kanyang tatay. Kaso ang problema, ano ba yung inilalaban ng kanyang tatay na party list? Anti-corruption. Oo. Nako, sige, mamaya na natin papasadahan yan. At siyempre, isang like, isang share. Samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po. Andyan lang po yung join button. Pindot-pindot na. At siyempre, sa dulo ng ating video, mamaya ho, baka ma-shoutout na kayo. Rekta tayo dito. Marami ho ang nadidismaya dito sa mga tanungan ng mga reporter. Maski si Senadora Pia Cayetano ay na-encounter din. Bakit pa kailangan tanungin ng ganun? Siyempre, sinabi na nga nung una pag nakakuha sila ng 13, ako sa kanila na. Kasi legal. Hindi pwede 12, hindi pwede 10. Kaya ito nasagot ni Senadora Pia Cayetano, itong reporter na ito. Pasok natin. Bagong leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? Yes. What's in the Constitution? Article When you have 2, 13, Section 2. yun lang. So pag Yes. hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Okay. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's just how it is. Thank you, ma'am. Pag magtatanong kasi, ayusin, di ba? Natural, susuportahan kasi nga legal. Ang gusto lang naman nila, maging maayos at maging legal. Hindi yung nagbe-bend ng law. Hindi yung nagwo-walk out tapos bigla-bigla na lang magbobotohan na hindi naman tama. Alam nyo kaya naman sila nakakuha ng boto 13? Dahil sa ginipit. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. At dahil meron daw pumunta sa Malacanang at nag-iiyak, pagkalipas ng 2 araw, ayun na. Kaya mama, wag ka ngayong magyayabang na gusto mo magtrabaho. Kilala nyo siya. Mr. B! Ngayon, Mr. B, nadismaya na sa'yo ang inyong mga taga-suporta. 18 years daw ho siyang nagsisimba. Kaso nga lang, in the split of time, nagdesisyon sila mag-asawa na hindi na ho magsisimba. Dahil, parang ano daw siya na ho magpapaliwanag dito. Pero paki-explain, Kuya Goods. Kahit ako naman ho.
Ang alam ko, ikaw ang pinaniniwalaan namin. Kayo yung nagtuturo ng magandang asal sa inyong mga tagasunod o sa inyong mga supporters o sa inyong mga miyembro. Sinabi niyo na rin yun ng unang panahon yan eh. 'Di ba? Yung tatay niya sinabi, dapat tayo sumunod at manindigan para sa tama. Bakit ngayon tila baga iba yung eksenang nakita at napakinggan ng mga followers? Ito ipasok natin, matatauhan siya dito for sure kasi ayaw na magsimba ng kanilang mga miyembro. Bagong leader. Hindi yan. Ito. Pinas to nakaka-disappoint talaga. Ang problema kasi, mag-react lang ko talaga itong pag-flip ni Villanueva, no? Which is, ako, si Mrs. 18 years old na si Mrs. nagsimba sa JL. Pero, ngayon pa lang talaga nakita namin na parang hindi na talaga maganda yung nangyari ba. Doon it's my personal, sa pamilya na ko. Pero, sa tingin ko parang it's time na siguro na mag-giveaway me. Kasi alam naman nila kung gaano ka magnanakaw yung sa kabila na grupo. Tama. Diba? Pero, nag-play pa rin. Bakit? Kasi nga takot sa mapriso or ano ba. So, may bayag pa si Jinggoy kaysa kay Villanueva. Anong klase yan? Ha? O maraming magalit nito. Yung lalo-lalo na sa mga ka-chargement namin o sino man. Pero sa tingin ko parang hindi talaga maganda. Tama. Nagturo tayo ng magandang asal. Nagturo tayo na hindi magnakaw, nagturo tayo ng magagandang gawain. Pero mismo leader, hindi magawa. Yun yung problema sa mga So for me, sa pamilya ko, I will make it sure na hindi na kami magsimba doon. Dahil sa ginawa nila. Diba? Mas maawa pa kami kung kinulong dahil sa political persecution. Pero nag-flip dahil takot. So meaning may ginawa. That's a problem. Bakit ka matakot kung ikulong ka dahil sa politika? Kung wala kang ginawa na masama, di ba? Opinion ko lang to ha. Kita niyo yung opinion ni Kuya. Kahit siguro naman ang tao, kung mayroon kang ginawa, matatakot ka. Kung wala kang ginawa, dapat wala kang ikitakot. Hindi mo ginaya yung ginawa ni Senator Jinggoy dahil alam niya wala siyang insertion at napatunayan na rin na wala siyang insertion. Nanindigan siya para sa tama. Hindi yung nagbida-bidahan ng una. Pagdating ng huli, ayun. Nagyabang-yabang, magtatrabaho na lang po tayo. Ayaw natin makialam sa away politika sa Senado. Tapos ayan na ang kwento. So ngayon, nakakuha ng 13. Ito ang naging problema. Dahil sa dalawang nag-Judas, nakakuha na ngayon ang liderato ng mga Dorobo. For sure, wala na ho yan. Yung usapin ng flood control, matatabunan na ho yan. Ganyan ang gagawin at ganyan ang balak ng mga Dorobo. Kasi nasasama ang pangalan nila eh. Talagang nasasama. 'Di ba? Ito pa mahirap. Kung halimbawa, ang ipatawag nila yung 18 Marines, mag-iimbestiga sila, pero hindi iimbestigahan yung baka ganito mangyari, sabi ni Aling Ledesma. Ipapatawag nila yung 18 Marines, baka lang ito baka lang, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Baka naman yung hindi nakakaintindi ng mga kampo ng mga pulangaw-dilangaw dyan, mali interpretation. Ganto, for example, Tagalog. Halimbawa, ganto ang gagawin nila. Magpapatawag sila ng investigasyon sa Blue Ribbon, tapos ipapatawag na yung 18 ex-Marines, tapos iimbestigahan nila. Pero hindi tutumbukin sino mastermind. Ang tutumbukin nila, kung sino yung nasa likod para lumantad yung 18 Marines. Baka, ganun ang gawin nila. 'Di ba? Pero anyway, abangan natin yan kasi talagang ganun ang plano niya. Sabi ni Aling Ledesma, talagang merong mangyayaring investigasyon pero hindi sa mastermind. Matatabunan na yung mastermind, malamang sa malamang. Di umano. Pero 18 years na si Mrs. dyan nagsimba. Ako matagal na rin dyan since dumating ako dito. Sinamahan ko yung kapamilya ko dyan. Pero sa ngayon, sa pinakita ngayon, parang iba yung ihip ng hangin. Nakita nyo naman kahapon yung 18 Marines. 22 pa nadagdag na. Kung mali-maliit ang pera. So yun yung problema. So nakita nyo na grabing corruption. Nakisabay pa rin kayo sa corruption.
hindi magandang image. Totoo, hindi naman ako nagbibiro. Opinion ni Kuya yan. Meron siyang opinion, may sarili-sarili tayong opinion. Pero halos totoo yung sinasabi niya. Ngayon, ibalik natin yung sinabi nung tatay nung isang senador na nababanggit sa isyong ito. Kasi nung una, ang sabi ng tatay, manindigan kayo. Dapat nga, sabi niya, dapat, bilib nga daw siya dito sa ano eh. Ikaw na nga magpaliwanag, sir. Boss, amo man. Sabi, walang bait sa sarili. Pasensya na kayo. Sinasabi ko lang ito dahil gusto kong pasalamatan yung mga taong hindi ko akalain na maninindigan sa katotohanan at katarungan. Si Senator Ronald Bato at saka si Senator Robin Padilla. Kasama nila Alan Cayetano. Iilan sila. Tungkulin kong give honor to him, honor is due. Ang problema, yung isa, hindi nanindigan para sa tama, aray mo. Kung paninindigan at paninindigan lang ang usapin, talagang maninindigan sina Senator Robin Padilla, Senator Bato. Hindi pa nga nasabi yung si Senator Jinggoy dyan eh. Di ba? Ayan ang mahirap. Di ba? Ikaw ngayon yung tinitingilan ng tao para sa kabutihan at alam naman para sa katotohanan sa isang iglap na bago ang imahe. Kaya yung miyembro na nakita nyo, napanood nyo, 18 years na ho siya. 18 years na ho siya. Sumasampalataya o naninilbihan o naniniwala sa leader. Doon sa anak nasira, aray mo. Saklap, di ba? Ang hirap ng ganon. Ilang taon, yung reputasyon biglang nawala sa isang iglap. Ngayon, hindi lang naman si Senador Pia Cayetano ang nakaranas ng mga, alam niyo yung mga extreme media. I-interviewin ka. Tapos hindi ipapalabas. Kaya ito si Senador Marcoleta, nadismaya. Kaya siya naman na nagtanong dito sa mga extreme media reporter na to. Alamin natin. Ano. Teka. Ako magtatanong. Lahat naman ng sinasabi ko, hindi nyo naman pinapublish eh. Sa totoo lang, ilang beses nyo na akong tinanong, nagpaliwanag ako na mabuti. Pero pag binasa mo lahat ng mga dyaryo, wala sinusulat kahit ano kaya. TV sir, hindi kayo lumalabas. Sir, konti lang. Kaya, ano ba? Mamaya na. Yan ang problema eh. Kukuha ng scoop. Pag hindi nila kakampi, tapon. Tapon yung scoop. Ngayon magtatanong kayo. So palpal tuloy kayo ngayon. Alam mo yung ibang stream media, minsan unfair, di ba? Minsan pag nabalita sila, kung halimbawa ang patungkol kay BP Sara, Tatay Digong, ang gagawin nila doon may diin. May diin. Pag itong mga dorobo ang binabalita, meron silang pasikot-sikot pero ang tumbok pa rin sa mga Duterte. Ganyan sila. Kaya hindi na ako parang yung nabanggit na 18 Marines, yung isang 18 Marines na merong stream media na naaambunan, nako, talagang kabilib-bilib naman talaga. Kahit ikaw siguro, mararanasan mo yung mga ganun. Ma-encounter mo yung mga ganun. Magugulat ka na lang, totoo ba? Meron? Meron kasi pag nagbalita, ibang klase eh. Isang linyada lang, nasa kabilang side lang, sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Nakakabahala na talaga ngayon ang bansa sa mga nangyayari ngayon. Ngayon, patungkol tayo dito. Segue tayo dito. Meron hong banat itong mama na ito na si chairman. Chairman na Chairman na raw. Ano ba ang kwento sa AIX na yan? Kasi meron silang pinagtatalunan eh. Gusto raw isabatas na itong AIX na to. Yung iba ayaw daw pirmahan. Ayaw pumirma. Natural. Kasi pag pinirmahan yan at maging batas na yung AIX na yan, ayuda, gagawin lang ho yung palabigasan.
Diyan nakukuha ng pondo. Kaya tama lang ho yung ginawa ng ibang senador. Malamang ito sa Cayetano Black na hindi sila pumirma. Bakit nang gagalaiti ang mama? Panoorin nga natin. Sabi-sabi, walang bait sa Hindi yan. Ito. Ano? Ay! Saan na yun? Ito. Pakinggan niyo mabuti, ha? AIX bill, unfortunately, we are on a deadlock. Ayaw pong pirmahan at gusto po nilang nakikiusap po na pag-aralan pang mabuti ang ilang probisyon ng nasabing panukalang batas. Partikular po ang Section 17 kung saan nakasaad po doon na bawal po ang politiko mamigay ng ayuda, lalo na po ng DSWD. Pag-aralan daw po nila doon. Hindi ko po maintindihan kung ano pa pong pag-aaralan pa. The section says, clearly specifies na bawal po ang isang politiko na mamigay ng ayuda na galing po sa DSWD mismo. Yun po yung pinagkatatalunan po namin kanina pa po. Unfortunately, we end up nothing. When we waited for them, they also waited. Pero meron pong ilan sa kanila na ayaw pong pirmahan ito dahil kailangan pa daw ang pag-aralan. Hindi ko maintindihan, Ginoong Pangulo, ano pong pag-aaralan doon? Is it because natatakot po sila na finally, after so many years na ginagamit itong AIX na ito para gamitin sa pamumulitika, ititigil ng batas na ito? What is wrong with that, Mr. President? I don't see anything wrong na pagbabawalan ng politiko na mag-distribute ng pondo ng DSWD for his personal gains? Well, I don't see the logic, Mr. President. Number one, hindi po natin pondo yan DSWD. Ayan na. Paktay ka diha. Porket hindi pondo ang pera ni DSWD, okay na. Gagawin ng batas, tama ba? Hindi ko alam, hindi ko makuha yung punto ni Sir Boss Amo Manager, Mr. Senador, kung bakit gustong-gusto na maging batas itong AIX na ito. Para saan? Kasi pag ito naging batas, kung tama yung interpretasyon natin, kung tama yung sinasabi rito, paldo. Ang magiging problema dito, pagkakampi ka, paldo ka. Pagkaaway ka, hindi ka kasama sa kusina, hiwala yung dekulor sa puti, wala kang AIX. So kung magiging batas ito, maraming papaldo. Ubos ang kaba ng bayan. Yan ang nakikitang, magiging outcome ni Aling Ledesma kung sakasakaling maipasa. Doon naman sa anti-Apple bill, talagang magagalit din yung iba kasi siyempre, alam mo naman kung sino-sino ang gumagamit niyan para mamulitika. Merong video niyan ha, baka sabihin niyo walang video niyan. Pinagmalaki nila yan noong unang-unang mga panahon. Panahon na nag-ieleksyon, nagagamit ang AIX, tupad, kung ano-ano. Sino ba ang nasa likod niyan? Mamaya alamin natin. AIX na yan. Hindi po dapat ginagamit ng mga politiko yan. Dapat ang eh. DSWD ang namimigay lang yan o ang executive department, ang Pangulo, dahil siya po ang head na lahat ng agencies. Ito po ang nagiging problema, Ginoong Pangulo. So, nais ko na lamang po siguro pag-usapan po natin sa bicameral conference po ito, BICAM, para ma-iron out to itong mga gusot na ito. Pero ito lamang po ang Section 17 na ayaw po nila at pinapaalis po na hindi naman po tayo pumapayag dahil inaprubahan po natin dito sa Senado na ilagyan po yung clause na yan. At ginawa na po natin yan last year during our BICAM sa budget. Sinama po natin yung clause na yan na walang politiko ang dapat mamigay ng ayuda. Tama. Ginagawa lang po nating batas na ito, Ginoong Pangulo. Ayaw po na lang pirmahan. Ayaw po nilang aprubahan. Ang punto niya na walang politiko ang dapat na mamigay. Bakit merong picture dito? Merong video dito. Meron pa nga sa Batangas na nag-i-eleksyon eh. Salamat! Salamat kay Balulong. Dahil kay Balulong, meron tayong tupad. Meron tayong AIX.
Meron tayo lahat. Kasama ka dun eh. Oo, pasok nga natin. Po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga tulfo na matulungin. Ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Yun na. Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall, yung mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez. Kung gusto po ninyo, tuloy-tuloy po yung ayuda at pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod. Wala na ho kayo siguro hahanapin pa, kundi Romualdez po ulit, di po ba? Aroy! Tingin po kasi ng karaming mga kababayan natin, medyo alta sosyedad, medyo mukhang mayaman po ang speaker. Hindi naman niya po kasalanan kung pinanganak po siya talagang mayaman na. Kung makikilala lang po ninyo ang ating pong speaker, may puso po. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga tulfo na matulungin, ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Kaya Alright. Kung ayaw nyo magamit ang AX tupad, nako. Mukhang iba ata ang tema. Hindi na magagamit ang AX. Yung Section 17, yung anti-EPAL na ipinapasa. Hindi ko lang makuha yung punto. Kasi minsan nagagamit talaga yan eh. Nakakabahala na ang gobyerno ngayon. Epekto ng bagong Senate leadership, talagang sobrang mababahala ka. Kasi nako, yung panggulo, imbis na ayusin ang gusot, nako, may parang special session. Dahil sa special session, ang liderato, sa kanila na. Diba? Ang hirap lang, yung tamang tao, yung mga senador nagsisiwalat ng mga kadorobohan sa gobyerno, tila baga, pilit pinagtatakpan ang baho ng gobyerno. Ng mga dorobo na kakampi ng gobyerno. Pero yung taong nagsisiwalat, kinakasuhan pa. Tama? Oo. Alamin natin dito kay Attorney Baligod kung ano yung nababahala na ho ang taong bayan at nababahala na ho rin talaga dahil hindi na ho maganda yung nangyayari. Kaya nakapagsalita siguro siya ng ganito. Failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance, no? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. May Nakuha nyo? agam-agam ang legal counsel ng Brave 18 sa pag-upo ng bagong liderato ng Senado, lalo na sa investigasyon ng flood control anomaly. May panawagan naman sila sa bagong Senate Blue Ribbon Chairmanship. Si MJ Mondihar magbabalita. Inaasahan na raw ng Brave 18, mga dating sundalo at security personnel ni resigned Congressman Zaldico na magkakaroon nga ng balasahan sa liderato ng Senado. Sa kasalukuyan ay tuluyan ang nakaupo bilang Senate President si Sherwin Gatchalian. Ganap na rin ang chairmanship ni Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee na may hawak sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Kasama si Tulfo sa tinukoy ng Brave 18 na pinagdelibera naman nila ng mali-maletang kickback sa flood control. Issue na maraming pinabulaanan ni Senator Tulfo. Dahil dito ay nababahala si Attorney Levy Baligod na baka hindi na makapagsalita ang kanyang mga kliyente sa Senado sa ilalim ng bagong Blue Ribbon Panel. Failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance, no? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Ayon pa kay Attorney Baligod, mahalaga sana ang independence ng Senado lalo na sa mga investigasyon ng korupsyon. Matatandaan na naging ganap ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos magpatawag ang Malacanang ng special session. At Plastikan sila dyan, ano? Sobrang plastikan ng mga senador dyan. Yung kahapon, yung halik ni Judas,
Nakita niyo yung si Judas, lumapit pa talaga doon sa mga kasamahan niya, no? Kung ako, no? Kita mo yung si Senador Marcoleta, hindi siya pinansin, ano? Hindi siya hinarap. Nakayuko lang Senador Marcoleta. 'Di ba? Tsaka meron na ring meron na ring statement ata. Meron kasi ako nakitang post. Pakita ko lang sa inyo, na ang sabi doon sa statement na 'yon. Sabi dito, post ito ni Aguilar TV. Babala ni Camille Villar sa mga tatalikod sa majority block. Muling, ipasok natin to, para nakikita nyo rin. Ayan. Yan. Sino mang kakalas, ayan o. Ano, wala. Ayan. Ito. Nick. Ano ba yun? Wala tignan nga natin kung wala pa rin. Ay, wala. Ay, isa ka na. Ayaw Wala yung post. Basahin na lang natin siguro, no? Sabi rito, kung sino yung tatalikod sa majority block, noong sila Senator Alan Peter Cayetano pa, ang leadership, muling inungkat sa social media, parang masahol pa kay Judas. Basahin natin, muling lumutang sa social media ang isang lumang pahayag. Lumang pahayag pala ito ni Senator Camille Villar, kasunod ng mga pinakabagong kaganapan sa Senado, kabilang ang paglipat ng isang senador sa kampo ni Senator Win Gatchalian at ang pagkakahalal nito bilang bagong Senate President. Ang post na kumakalat muli online ay tumutukoy sa babala umano ni Villar sa sino man tatalikod sa majority block noon sa napinamumunuan ni dating Senate President Alan Peter Cayetano, sino man sa atin ang kakala sa ating grupo matapos nating makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin, sa palagay ko mas masahol pa siya kay Judas. Aray mo. Totoo naman. Di ba? Ano ba yung nakita ng tao? Wala ka na hong ipagmamalaki dahil sirang-sira ka na dahil doon sa talikod mo. 'Di ba? Nakakahiya. Ito, bakbakan. Bakbakan ng ito? Bakbakan ng dalawang senador. Mukhang itong si Virus mukhang lumalakas ang loob dahil sila ang majority. Pero iba ang talino ng abogado sa nagmamarunong lang. 'Di ba? Kaya yung nakasaad doon hindi ho pinayagan ni Senador Pia Cayetano kasi nga itong si Virus daw di umano may gustong ipanukala na wala naman doon sa bill. Alamin nga natin. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I move that this is the hospital detention measure. We are, of course, against hospital detention of the patients. Anti-hospital, that's right. Thank you for clarifying, Senator Pia. It's the anti-hospital detention bill or act, Mr. President. And we'd like to recognize the sponsors, Senator Risa Ontiveros, and their distinguished colleague, Senator Pia Cayetano, to propound the amendments, Mr. President. We're in the period of amendments, just for the information. We recognize the gentlelady from Panay, Senator Risa Ontiveros, and to propound her amendments, Senator gentlelady from Taguig, Senator Pia Cayetano. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. For the information of the body and to remind the sponsor, when we were in the period of interpellation, this representation agreed that we close the period of interpellation on the condition that we would be able to propound questions during the period of amendment to help us formulate the proper amendments and to also enlighten the body on the issues, because for the record, this bill amends the law that this representation sponsored
15 years ago. So I also congratulated the sponsor during my first amendment that the first time I made amendments that it is high time that we review this. So I'm supportive of this, but I just need to be able to propound these clarificatory questions because I hope the body will engage with us because I think it requires a whole of body approach in solving this issue. Because the next issue I'm going to take up might have a very big impact on the financial constraints of government. So if with her honor's permission, can I proceed? Yes, Mr. President. So we will start now on section 2, which is, Just to put everyone on the same page, we provided a clean copy to the body dated May 19. So, Yes, Mr. President. so that will be the base bill that we'll be referring to. okay. So I would like to bring the body up to speed. No, the current law requires that there is a promissory note that is executed by the patient. And the reason for this, dear colleagues, is because a lot of the private hospitals, they do not have endless cash flow. They are also running a business. Karamihan po niyan ay mga single proprietary owners na mga doktor mismo, and they also have to pay for their staff, for their lab technicians, for they have to cover all the investments they made, the purchases of their equipment, etc. So the reason that the law requires a promissory note kasi hindi naman din kayang saluhin ng mga private hospitals yung yung hospital bill ng mga pasyente. Sino magbabayad, di ba? I mean, common sense po sa lahat ng kahit sari-sari store ka, kahit anong negosyo mo, at some point somebody has to pay the bills. So ang law natin as it stands may promissory note, but the proposed amendment of the sponsor is provided that no promissory note shall be required of indigent patients who have been endorsed by the Medical Social Services Office of the hospital, medical clinic, or any similar facility to the Department of Social Welfare and Development. Kawawa naman kung walang promissory note. Ano ba yan? Virus? Lalo mo naman gigipitin ang taong bayan. Sobra naman. Diba? Kaya siguro, aral muna ng pagkaabugas siya at yung puso, lambutan. Kasi kung taong bayan ay walang pera, pipilitin mo. Tapos hindi mo papapayagan mag-promissory note. Ano ba yun? Anyway, kung umabot ka sa video natin yan, ako naman ay maglalambing. Paki-like and share nyo yung video natin at siyempre paki-subscribe nyo si Mang Banat. Sino ba si Mang Banat? Magaling ho eh. Kaya tinutulungan natin, ito yung kanyang channel. Kasi pag makikita mo yung kanyang mga video, talaga hong matindi. Kung bumanat, matindi rin. Kaya tulungan natin pag na-subscribe nyo na, panoorin nyo at magkomento kayo. At syempre, shoutout segment natin. Hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakapapag-shoutout at hindi ko kayo nababati. Oo, eto tayo. Shoutout segment tayo. Marami talagang damihan nyo po yung pag-comment kasi minsan natatabunan. Oo, mula kay Christy Singson, shoutout po. Praying Inday Sara win in 2028. Ayun watching from Salt Lake City, Utah, USA. Yan, shoutout po sa mga taga-Utah. Corazon Tay, laging nanonood. Shoutout po. Cesar Merencillo. Salamat po sa inyong panonood. Shoutout po sa inyo. Lolita Degamo. Shoutout po. Corazon Gonzalez, shoutout po sa inyo. Gloria Omega, shoutout po sa iyo. P. Michael Lofamin, shoutout po. Flor Villas, shoutout po sa inyo. Rolly Taribio, 2260, shoutout po sa inyo. Aling Ving, shoutout po kay Aling Ving. Maria Fatima, shoutout po. Vivian Cruz, shoutout po. Ces Maligaya, shoutout po. Michael Labor, shoutout po. Freshi Vesio, shoutout po sa inyo. Fe Bagyo, shoutout po kay Ma'am Fe. Robbie Welcol, shoutout po. Joyce Balando, shoutout po sa inyo.
Apolinario Sabino Senior, shout out po sa inyo. Kay Ma'am Nanette Labiton, ha, lagi siya nakaantabay sa atin. Ma'am Nanette, shout out sa iyo, ha. Oh, and Mr. 5PT, shout out po sa iyo. Angie Arcibal, shout out po sa iyo. Tansa Castro, shout out po sa iyo. Erlinda Gonzalez, shout out po. Alejandro Amusin, shout out po sa iyo. Salonga Sakay, shout out po. Joseph Estrada Rosit, shout out po. Shannon 128888, shout out po. Cora Lumboy, shout out po sa inyo. Helen Lanta, shout out po sa iyo. William Bongot, shout out po sa iyo. Kahima Rose, shout out po. Alimango from, shout out po sa iyo. Jenny, shout out po sa iyo. KBR SMB, shout out po. Regina Versosa, shout out po. Arnel Suarez, shout out po kay Sir Arnel. Flor Villas, Ma'am Damanusan, shout out po sa inyo. Freddy Besios, Maria Fatima, shout out po. Clyde Alonso, shout out po. Janet, HN3FU, shout out po. Edwin Lucin, 711, 2771, shout out po. Elena Masilihit, shout out po sa inyo. Leonard Calma, shout out po. Leticia Hall, shout out po sa inyo. Margarita Smana, Royes Takyo, shout out po. Darlene Marfores, shout out po. Mario Villanueva, shout out po. Emily Ventilacion Verglund, ano ba ito? Emily Ventilacion Verglund, shout out po. KVR SMB, shout out po sa inyo. Debbie Sahonya, shout out po sa inyo. Nonito Sabala, shout out po. JXHNN John, shout out po sa inyo. Jeff Aguilar, Maria Luisa Bansakay, shout out po. Yan, kung umabot sa video natin yan, ako naman ho ay maglalambing. Like and share ang video. Hanggang sa muli, bye-bye.